Noong December 1, 2005, bigla na lamang nawala si Yuki Yoshida, isang 7 taong gulang na estudyante sa unang baitang sa Osawa Elementary School sa Nikko City, Tochigi Prefecture, Japan habang pauwi mula sa paaralan. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ng bata sa isang kagubatan sa Hitachi Umiya City, Ibaraki Prefecture. Humigit kumulang 40 milya mula sa kanyang tahanan. Nang siya ay makita, ang katawan ng bata ay ganap na walang suot at maraming sugat sa kanyang dibdib. Ayon sa mga eksperto sa forensic, ang sanhi ng kamatayan ay labis na pagkalas ng dugo mula sa matinding sugat sa kanyang dibdib. Napansin na ang dugo mula sa mga sugat ay kumalat sa isang paikot na pattern sa paligid ng katawan na nagpapahiwatig na pinatay ang bata habang siya ay nakahiga sa kanyang likod. Mahalaga ring pansinin na napakaliit ng dugo sa lugar ng pangyayari at wala na ang damit at personal na gamit ng bata mula nang siya ay mawala. Mula sa mga detalye, iminungkahi ng pulisya na ang kagubatan kung saan natagpuan ang katawan ay malamang na hindi ang pangunahing lugar ng krimen. Malamang na pinaslang ang bata sa ibang lokasyon bago dinala ang kanyang katawan sa liblib na kagubatan upang itapon. Dahil sa seryosong kalikasan ng kaso, mabilis na nagtatag ang pulisya mula sa Tochigi at Ibaraki Prefecture ng isang espesyal na investigative team upang magsagawa ng magkakaugnay na investigasyon. Isang saksi ang nag-ulat na may nakita siyang kahina-hinalang puting kotse sa lugar bandang 3:00 ng hapon noong araw na mawala ang bata na minamaneho ng isang binata. Ang hamon sa investigasyon ay ang lugar ng paaralan kung saan naganap ang insidente ay nasa liblib na lokasyon. Kaunti lamang ang dumaraan at walang surveillance camera system. Dahil sa dalawang malabong lead, ang puting kotse at ang batang driver, halos hindi mahanap ng pulis ang sasakyan. Kahit isinagawa na ang masusing paghahanap sa mga kalapit na national highway at pagtatanong sa mga may-ari ng tindahan sa gilid ng kalsada, maliit lamang ang naging progreso ng pulisya. Ang armas ng krimen, pati na rin ang backpack, damit at mga personal na gamit ng biktima ay nananatiling nawawala. At ang maingat na pagsisiyasat sa mga tao sa paligid ng bata ay hindi rin nakatukoy ng anumang kahina-hinalang individual na konektado sa kaso. Ang investigasyon ay nagtagal ng 1 taon na halos walang makabuluhang breakthrough. Noong Agosto ng taong 2006, inihayag ng mga investigador ang reward para sa sinumang makakapagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kaso. Sa simula, ito ay tinatayang nasa $20,000 at kalaunan ay itinaas hanggang sa humigit kumulang $50,000, ngunit maging ito ay hindi nagbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngunit noong Abril ng 2014, matapos ang 8 taon mula nang maganap ang insidente at halos nalimutan na ng publiko, biglang inanunsyo ng pulisya ng Tochigi Prefecture na nareresolba na ang kaso ng pagpatay at may sospek na nasa kustudiya. Ang sospek ay si Takuya Katsumata, 32 taong gulang, isang Taiwanese na nagkaroon ng Japanese citizen 2 taon bago ang pagkakahuli. Kapansin-pansing unang inaresto si Takuya sa mga ganap na walang kaugnayan na kaso, gaya ng pagbebenta ng peking produkto kasama ang kanyang ina. Matapos madetain ng mahigit 20 araw, inamin ni Takuya na dinukot at inatake niya ang batang si Yuki, ngunit iginiit niyang hindi niya ito pinatay. Ngunit isang kahina-hinalang detalye ang lumitaw. Ang pagsisiyasat na ito ay hindi man lang naitala sa video. Isang bagay na salungat sa karaniwang standard ng pamamaraan lalo na sa mga seryosong kaso. Noong Hunyo ng 2016, matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong, sa wakas ay inamin ni Takuya ang pagpatay kay Yuki halos 6 na buwan matapos ang kanyang unang pagkakaaresto. 2 linggo pagkatapos ng kanyang amnestiya, nilagdaan niya ang isang opisyal na pahayag na pagkakasala at detalyado niyang inilahad ang buong krimen. Nang makita ng mga piskal ang pahayag na ito, agad nilang ginamit bilang pangunahing ebidensya at kinasuhan siya ng planadong pagpatay. Noong Pebrero ng 2016, opisyal na nagsimula ang paglilitis sa Utsunomiya District Court. Matatag na ipinakita ng mga piskal ang kanyang confession statement kasabay ng iba pang circumstantial evidence at tiyak na sila ay magwawagi. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang tanggapin ng korte ang confession at tinanong si Takuya kung may nais ba siyang sabihin. Ang karaniwang tahimik at reserve na akusado ay bigla na lamang binaliktad ang kanyang buong pahayag. Sa mukha na pilit niyang pinapatatag, ang dati laging umiiwas na mga mata ay ngayon ay nagliliwanag ng lungkot at galit.
Si Takuya ay nagsalita. Sinabi niyang patuloy siyang pinilit at pinwersa ng pulisya na magbigay ng pahayag at pirma ng dokumento na labag sa kanyang kalooban. Aniya, siya ay ganap na inosente, hindi nagkasala at walang alam tungkol sa kaso. Mula sa sandaling ito, nang bawiin niya ang kanyang pahayag, hindi na siya nagpakita ng takot at nagsimulang gumawa ng lahat ng hakbang upang linisin ang kanyang pangalan. Mula sa puntong ito, nagsimula ang mahaba at komplikadong labanan sa korte sa pagitan ng prosekusyon at depensa na tatagal ng maraming taon at puno ng kontrobersiya. Na-torture nga ba si Takuya upang pilitin sa pag-amin? Anong ebidensya ang hawak ng piskal upang tukuyin siyang salarin? At ano ang magiging hatol ng district court? Ito ang mga pangunahing tanong sa kasong ito. Si Takuya ay ipinanganak noong 1982 sa Taipei, Taiwan sa isang pamilyang Taiwanese. Nagbago ang kanyang buhay nang magkahiwalay ang kanyang mga magulang at muling nag-asawa ang kanyang ina ng isang Hapon. Noong siya ay nasa ika-6 na baitang, sumama siya sa kanyang ina papuntang Japan at tuluyang pinalitan ang pangalan niya bilang Takuya, isang malinaw na pangalang pang-Hapon. Hindi naging madali ang kanyang pag-adjust sa bagong bansa. Dahil sa hadlang sa wika at mahinang kasanayan sa Nihongo, madalas siyang maging biktima ng panunukso at pang-aapi ng kanyang mga kamag-aral. Ang relasyon niya sa kanyang stepfather ay hindi rin naging malapit. Lalo na't si Takuya ay 12 taong gulang na nang muling mag-asawa ang kanyang ina. Ang edad kung kailan malinaw na ang pagkakabuo ng personalidad kaya't mahirap na ang makibagay sa bagong magulang. Matapos makapagtapos ng junior high school, nagdesisyon si Takuya na huminto sa pag-aaral. Umalis siya sa tirahan ng kanyang stepfather at pinili ang pagiging independent at umupa ng maliit na kwarto para manirahan ng mag-isa. Ang mga pagsubok noong kanyang kabataan ay humubog sa kanyang pagiging tahimik at mapag-isa bilang adolto. Halos wala siyang mga kaibigan, bihira siyang makisalamuha at kadalasan ay tahimik lamang. Ang tanging libangan niyang nalaman ng iba ay ang pagkolekta ng anime figurines na isang karaniwang hilig sa kulturang Hapon. Sa ilang ulat ng media, lumabas na matapos ang kanyang pag-aresto, natuklasan umano ng pulisya ang maraming sensitibong material sa kanyang computer. Kung ito ay totoo, mas lalo nitong pinatibay ang hinala tungkol sa posibleng motibo niya sa kaso. Ngunit kalaunan, naging kontrobersyal ang usaping ito. Sa paglilitis, dalawang magkasalungat na argumento ang lumutang mula sa prosekusyon at depensa. Ayon sa mga piskal, matagal nang pinapasan ni Takuya ang bigat ng kanyang nagawang krimen. Giit nila, matapos ang kanyang pagkakaaresto, mabilis niyang inamin ang pagpatay kay Yuki 8 taon na ang nakalipas. Binigyang diin ng prosekusyon na kusang loob niyang isinalaysay ang mga detalye ng krimen at nilagdaan ang kanyang pahayag bilang tanda ng pagsisisi. Ngunit iba ang salaysay ni Takuya. Ayon sa kanya, una siyang inaresto dahil sa pagbebenta ng mga peking produkto, isang kasong walang kinalaman kay Yuki. Ikinuwento niya na matapos siyang maaresto, bigla umanong inilipat ng pulisya ang investigasyon at pinilit siyang aminin na siya ang nanakit kay Yuki. Iginiit niya na sa simula, mariin niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa kaso. Subalit dahil sa paulit-ulit na pressure ng mga investigador, sa kanyang unang pahayag ay napilitan siyang aminin ang pag-atake ngunit maring itinanggi pa rin ang pagpatay. Ayon pa kay Takuya, hindi ikinonsidera ng pulisya ang pahayag na iyon at sinadyang hindi buksan ang kamera upang i-record ang kanyang sinasabi. Isang detalyeng nagbigay ng malaking pagdududa sa pagiging malinaw ng proseso ng interogasyon. Ang lubos na pagkakaiba ng dalawang bersyon mula sa prosekusyon at sa kanya ay nagbukas ng seryosong katanungan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng ebidensya at sa pamamaraan ng pulisya sa pagkuha ng pahayag. Inilarawan ni Takuya ang sumunod na mga interogasyon bilang isang uri ng matinding psikolohikal na pagpapahirap. Ayon sa kanyang testimonya, tuwing sinasabi niyang hindi ko pinatay ang bata, biglang sisigaw ang investigador at malakas na ibabagsak ang isang folder sa mesa na parang sinasadya siyang takutin. Ang pinakagrabing paratang niya, pinilit umano siyang ulit-ulitin ang katagang, "Patawarin ninyo ako, pinatay ko si Yuki ng 50 beses bawat araw." Kapag hindi raw niya natapos ang itinakdang bilang, ipinagkakait sa kanya ang pagkain at inumin sa araw-araw. Sa ilalim ng ganitong matinding psikolohikal na pressure na tumagal ng halos 6 na buwan, sinabi ni Takuya na bumagsak ang kanyang mental na kalagayan. At kahit ilang ulit niyang sinubukang tanggihan ang mga akusasyon,
Bawat pagtanggi ay may kasunod na pagbabanta, hanggang sa tuluyan na raw siyang mapagod, mawalan ng lakas, at sa bandang huli ay pumirma ng isang kumpletong confession na eksaktong ayon sa dikta ng mga pulis. Mula sa isang objetibong pananaw, ang mga pahayag ni Takuya ay maraming hindi lohikal na bahagi. Maging ang media sa Japan ay nakapansin ng mga kahina-hinalang palatandaan. Ayon sa ulat ng Sankei Shimbun, isang kilalang pahayagan sa Japan, sa panahon ng interogasyon ay gumamit umano ang pulisya ng mariin at matinding tono upang pilitin si Takuya na magsalita. Sinasabing, kailangan mong sabihin sa akin ngayon. Sa kabilang banda, inilarawan ang emosyon ni Takuya na lubhang hindi matatag. Nakayuko ang ulo, nanginginig ng matindi ang katawan, at sa huli ay bigla na lamang siyang sumisigaw. Sinasabi niya na hindi niya nakaya at hindi niya nakayang tiisin pa ang mga bagay na iyon. Ang mga paglalarawang ito ay tila nagpapatibay na sa panahon ng interogasyon, tunay ngang dumaan siya sa matinding psikolohikal na krisis. Isang kalagayang maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng maling pahayag para lamang makatakas sa pressure. Mas lalo pang dumami ang pagdududa dahil sa timeline ng kanyang mga pahayag. Mula Enero ng 2014 nang siya ay unang maaresto hanggang bago ang paglilitis. Tatlong magkaibang beses siyang umamin. Ngunit mahalagang tandaan na dalawa sa mga ito ay naganap habang nakapatay ang recording camera ng pulisya. Isang detalye na seryosong nagdulot ng tanong tungkol sa kalinawan ng proseso ng interogasyon. Ayon sa bersyon ng pulisya, agad umanong umamin si Takuya sa mismong unang araw pa lamang ng kanyang pagkakaaresto kaugnay sa pagbebenta ng pekeng produkto. Ngunit ang totoong nangyari, inabot siya ng eksaktong 140 araw sa detention bago siya formal na pumirma sa confession statement. Sa matagal at mabigat na panahong ito, lumubog umano ang kanyang mental na kalagayan hanggang sa puntong naisip pa niyang wakasan ang sariling buhay. Itong hindi pangkaraniwang timeline ang nagbukas ng maraming katanungan. Kung totoong kusang loob siyang umamin mula sa simula gaya ng sinabi ng pulisya, bakit higit 3 buwan pa bago siya lumagda sa pahayag? Ang pagitan na ito ay mas akma sa sinasabi ni Takuya na siya ay unti-unting napilit sa loob ng mahabang panahon. Higit pa rito, ang mismong nilalaman ng kanyang confession ay may maraming seryosong salungatan kung ihahambing sa mga ebidensyang natagpuan sa crime scene. Ayon sa opisyal na pahayag ni Takuya, sinabi niyang ginamit niya ang kanyang puting sasakyan upang pilitin ang bata papunta sa inuupahan niyang apartment sa Canuma City. Doon, inamin niyang hinawakan niya ang katawan ng bata at hinalikan pa ang noo nito. Sunod pa rito, ikinuwento niya na pinilit niyang gawin ang hindi angkop na kilos sa isang hindi penetratibong paraan. Sa pagpapatuloy ng kanyang salaysay, sinabi ni Takuya na bandang 4:00 ng madaling araw kinabukasan, nilagyan niya ng tape ang mga mata at bibig ng bata upang hindi ito makasigaw at minsan pa niyang ginamit ang stun gun. Pagkatapos, dinala raw niya ito sa kagubatan kung saan ayon sa kanya, hinawakan niya ang balikat ng bata at saka pinaslang gamit ang kutsilyo bago mabilis na tumakas dahil sa takot na may makakita sa kanya. Bagamat tila detalyado, malinaw na maraming bahagi ng pahayag na ito ang hindi tumutugma sa ebidensya mula sa forensic at sa mismong crime scene. Ito ang nagbigay daan sa mga tanong kung totoo ba ang kanyang salaysay o bunga lamang ng matagal na psikolohikal na presyon. Sa masusing pagsusuri ng pahayag, lumitaw ang ilang seryosong issue. Una, ang usapin ng DNA. Sa kanyang sinabi, may naganap na pisikal na kontak tulad ng paghalik at paglabas ng similya. Kung totoo ito, dapat ay mayroong malinaw na bakas na makikita. Ngunit mahalagang tandaan na walang DNA ni Takuya ang natagpuan sa katawan ng bata. Isang malaking pagkukulang na hindi maipaliwanag ng maayos ng prosekusyon. Ikalawa, ang kontradiksyon tungkol sa oras ng pagkamatay. Ayon kay Takuya, pinatay niya ang bata bandang 4:00 ng madaling araw matapos ang pagdukot. Ngunit base sa forensic report, gamit ang pagsusuri sa natirang pagkain sa tiyan ng biktima at iba pang palatandaan, tinukoy ng mga eksperto na maaaring nangyari ang pagkamatay mula 4:00 ng hapon sa araw ng pagkawala hanggang 2:00 ng madaling araw kinabukasan. Malaki ang pagitan nito sa bersyon ni Takuya. At kapansin-pansin na walang maayos na paliwanag na naibigay ang prosekusyon hinggil sa hindi pagkakatugma ng oras. Ikatlo at marahil ang pinakamahalaga, ang malinaw na salungatan kaugnay ng crime scene at ang mismong mekanismo ng pinsala. Ayon kay Takuya,
naganap ang krimen sa kagubatan. Ibig sabihin, dapat ito ang pangunahing pinangyarihan ng krimen. Ngunit ayon sa forensic findings, hindi ito tumutugma. Kung sa kagubatan naganap ang krimen, bakit kakaunti lamang ang bakas ng dugo na natagpuan doon? Dagdag pa rito, inilarawan ni Takuya na hinawakan niya ang balikat ng bata at saka sinaksak habang nakatayo ito. Kung ganoon, natural na aagos ang dugo pababa dahil sa gravity. Ngunit malinaw na nakasaad sa forensic report na ang mga bakas ng dugo ay kumalat paikot sa katawan na nagpapatunay na ang bata ay pinatay habang nakahiga ng patalikod. Isa itong pangunahing kontradiksyon na hindi maaaring ipagsawalang bahala. Isa pang mahalagang kakulangan sa kanyang pahayag ay ang kawalan ng banggit tungkol sa pananamit ng biktima. Ayon kay Takuya, matapos ang kanyang ginawa, agad siyang tumakas dahil sa takot na mahuli. Subalit hindi man lang niya binanggit kung ano ang kanyang ginawa sa kasuotan ng bata. Napakahalaga ng bahaging ito dahil nang matagpuan ang katawan, ito ay wala ng saplot. Ang hindi niya pagbibigay ng detalye ukol dito ay tila nagpapakita na hindi niya talaga alam ang aktwal na kalagayan ng katawan noong matagpuan. Isang bagay na dapat alam ng totoong may sala. Ipinunto ng panig ng depensa na mayroong mga salungatan at kakulangan sa pahayag. Para sa kanila, malinaw itong nagpapakita na hindi ito isang voluntaryong kumpisal batay sa tunay na kaalaman sa krimen. Bagkus, tila isa lamang itong script na itinuro kay Takuya ng pulisya. Iginiit nila na napakaraming bahagi ng salaysay ang hindi tumutugma sa aktwal na ebidensya sa crime scene, kaya hindi ito maituturing na mapagkakatiwalaang ebidensya laban sa kanya. Matagal na nanatili sa kanilang posisyon ang magkabilang panig, ang prosekusyon at ang depensa, kaya't humaba ang mga pagtatalo na walang malinaw na konklusyon. At dito umusbong ang isang mahalagang tanong. Bukod sa kontrobersyal na kumpisal, mayroon pa bang hawak na matibay na ebidensya ang prosekusyon? Maliwanag na sa pagdadala ng kaso sa korte, hindi maaaring umasa ang prosekusyon sa isang pahayag na maraming butas. Kaya naman sa paglilitis, may kumpiyansa nilang iniharap ang ilang karagdagang ebidensya na ayon sa kanila ay mahalaga. Una, ayon sa salaysay ng mga saksi, ang taong dumukot sa bata ay lula ng isang puting sasakyan at si Takuya ay nagmamay-ari ng isang puting sasakyan. Ikalawa, ang road surveillance system matapos ang insidente ay nakakuha ng larawan ng kanyang sasakyan na lumalabas sa isang kalsada malapit sa lugar ng krimen. Ikatlo, nakakita ang mga pulis ng stun gun sa bahay ni Takuya at ayon sa kanila, tumutugma ang laki nito sa sugat na natagpuan sa katawan ng bata. At ang panghuli, may mga buhok ng pusa na natagpuan sa katawan ng biktima. Si Takuya ay nag-alaga ng pusa noon at nang suriin, napag-alaman na ang buhok mula sa katawan at ang kanyang dating alaga ay magkapareho ng lahi. Ngunit nang sinuri ng mas mabuti, lumalabas na pawang circumstantial evidence lamang ang lahat ng ito. Mga palatandaang hindi direktang nagpapatunay na si Takuya ang may sala. Sa korte, mabilis na tinutulan ng depensa ang bawat isa sa mga ebidensyang ito. Para sa isyu ng puting sasakyan, tinukoy ng abogado ang isang malinaw na katotohanan. Sa Japan, tinatayang may humigit kumulang 10 milyong puting sasakyan na nasa sirkulasyon. Kaya't ang simpleng pagmamay-ari ni Takuya ng isang puting kotse ay hindi sapat para direktang iugnay siya sa kaso. Dagdag pa rito, ang tanging saksi na nagsabing nakita ang puting sasakyan ay isang 7 taong gulang na mag-aaral sa elementarya. Isang bata na kaedad mismo ng biktima. Napatunayan sa mga pananaliksik tungkol sa memorya na ang kakayahan ng mga bata na makakilala at maalala ang mga detalye ay madalas na hindi maaasahan. Higit pa rito, nagiging lalo itong mahirap kapag sila ay nasa ilalim ng sitwasyon ng matinding stress. Dahil dito, halos walang mahalagang legal na bigat ang testimonya ng batang saksi. Tungkol naman sa ebidensya mula sa traffic camera, iginiit ng prosekusyon na nahuli sa kamera ang sasakyan ni Takuya malapit sa pinangyarihan ng krimen. Dito nila ibinase ang hinala na siya ay nagtungo sa gubat upang itapon ang katawan. Gayunpaman, tinutulan ito ng depensa sa pamamagitan ng pagpapakita ng eksaktong mapa. Ipinakita nila na ang lokasyon kung saan nakunan ang sasakyan ni Takuya ay ilang milya ang layo sa aktwal na crime scene at hindi maaaring ituring na malapit sa anumang makatuwirang pamantayan. Dagdag pa rito, nakunan lamang ang kotse ni Takuya sa isang napakaikling bahagi ng kalsada kaya't walang sapat na batayan upang patunayan ang buong ruta, ang huling destinasyon
o ang tunay na pakay ng biyahe. Sa panahong iyon, wala ring ebidensyang nagpapatunay na pumasok ang kotse sa mismong gubat kung saan natagpuan ang katawan. Para pamulaanan ang mga ebidensya ng buhok ng pusa, inimbitahan ng depensa ang isang kagalang-galang na eksperto, isang propesor mula sa Kyoto University na dalubhasa sa larangang ito. Nagbigay siya ng siyentipikong paliwanag na hindi madaling tanggihan ng prosekusyon. Ayon sa propesor, sa isang partikular na geographical na lugar, karaniwang magkakapareho ang mga lahi ng mga alagang pusa. Binigyang diin din niya ang posibilidad na ang dalawang pusa sa iisang lugar ay magkapareho ng lahi at maaaring umabot sa hanggang 20%. 1% hindi maliit. Sa makatuwid, ang katotohanang ang buhok ng pusa na natagpuan sa katawan ng biktima at ang dating alaga ni Takuya ay magkapareho ng lahi at hindi iisang pambihirang koinsidensya, kundi isang normal na posibilidad ayon sa estadistika. Sa usapin naman ng stun gun, na isa sa mga ebidensyang itinuturing na mahalaga ng prosekusyon, naglatag ang abogado ng depensa ng matalim na pagsusuri batay sa forensic science. Ipinaliwanag nila na ang mga sugat na dulot ng stun gun ay karaniwang nagiiwan ng natatanging marka ng paso mula sa kuryente sa balat at tissue. Ngunit sa kaso ni Yuki, ang ganitong mga palatandaan ay ganap na wala. Higit pa rito, sa opisyal na forensic report, ang sugat na iniuugnay ng prosekusyon sa stun gun ay natukoy mismo ng tagasuri bilang simpleng gasgas lamang. Wala itong kinalaman sa pinsalang dulot ng kuryente. Malinaw na nagpapatibay ito sa posibilidad na hindi kailanman ginamitan ng stun gun si Yuki. Taliwas sa nakasaad sa kumpisal. Iginiit ng panig ng depensa na ang investigasyon ay isinagawa sa kabaligtaran ng tamang sayantipikong proseso. Anila, nakita ng prosekusyon ang isang sugat sa katawan ng biktima na hindi pa natutukoy ang pinagmulan. Pagkatapos ay nakakita sila ng stun gun sa tahanan ni Takuya at agad na pinagdugtong ang dalawang bagay na ito ng walang sapat na ebidensya. Kalaunan, iminungkahi raw sa kanya ng mga investigador na idagdag ang detalye tungkol sa stun gun sa kanyang pahayag. Para sa depensa, ito ay malinaw na halimbawa ng maling lohika. Parang una munang iguguhit ang target saka pa lamang babarilin ang palaso. Isa rin itong hindi direktang patunay na ang pahayag ni Takuya ay hindi galing sa totoong karanasan, kundi maaaring idinirekta o pinilit lamang ng pulisya. Sa buong yugto ng argumento, naglatag ang depensa ng malinaw na linya ng pangangatwiran na may matibay na batayan sa agham at lohika. Isa-isa nilang sinuri at binasag ang bawat punto ng prosekusyon gamit ang konkretong paliwanag at mapanghikayat na lohika. Maging ang hukuman ay nagpahayag ng pagkilala sa talas at profesionalismo ng mga pagsusuri ng depensa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa pagtatapos ng mahabang proseso ng pagdinig, gumawa ng desisyon ang Utsunomiya District Court na taliwas sa mga puntong kanila mismong kinilala. Nanatili silang kumbinsido sa paliwanag ng prosekusyon kahit pa maraming kahinaan ang naipakita rito. Bilang resulta, nahatulan si Takuya ng premeditated murder at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa inilabas na hatol, ipinaliwanag ng hukuman na ang kumpisal ni Takuya ay naglalaman ng mga partikular na tunay na detalye. At ang pangunahing nilalaman nito ay hindi umano sumasalungat sa mga objetibong katotohanan kaya't maituturing na mapagkakatiwalaan. Kapansin-pansin na ginamit pa ng hukuman ang mga emosyonal na reaksyon ni Takuya habang tinatanong sa video ng kanyang kumpisal bilang batayan ng hatol. Isang argumentong tinuligsa ng ilan dahil ang emosyonal na reaksyon ay maaari ring bunga ng matinding presyon o takot at hindi otomatikong palatandaan ng pagkakasala. Sa harap ng hatol na ito, tuluyang nabigla si Takuya. Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang malinaw na paradokso. Kinilala ng hukuman ang mga argumento ng depensa at walang direktang ebidensya ang prosekusyon na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Pero bakit nahatulan pa rin siya? Sa mismong korte, buong diin niyang idiniklara na ipagpapatuloy niya ang kanyang apela. Sa mga panayam ng media matapos ang paglilitis, makikita sa mga mata ni Takuya ang halo-halong emosyon, pagkabigla, galit at pagtangging tanggapin ng isang sistemang sa kanyang paniniwala ay nagkanulo sa katarungan. Gayunpaman, pinanghawakan niya ang tiwala sa proseso ng apela. Naniniwala siyang ang paglilitis sa district court mula sa mga basihan hanggang sa lohika ng hatol ay mahina at puno ng butas.
Hindi siya palasalita o sanay sa matitinding pahayag kaya't hindi niya lantarang tinuligsa ang Utsunomiya District Court. Sa halip, inilagay niya ang kanyang pag-asa sa apela sa Tokyo High Court kung saan umaasa siyang maibabalik ang hustisya at malilinis ang kanyang pangalan. Dumating ang ikatatlo ng Agosto taong 2018, ang simula ng appeal trial at ang pintuan ng pag-asa na buong puso niyang pinanghahawakan. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay higit pa sa kanyang inaasahan. Mas nakapagtataka kaysa sa inaakala niya tungkol sa sistema ng hustisya. Sa paglilitis sa District Court, ang usapin tungkol sa oras at lugar ng krimen ay naging pinakamahinang bahagi ng sakdal. Mga malinaw na salungatan sa forensic evidence na paulit-ulit na tinutukan ng depensa. At sa mismong simula ng appeal trial, napansin din ng hukom ang seryosong kakulangan sa mga ebidensya ng prosekusyon. Sa harap ng mga diretsyong tanong, halatang nataranta ang prosekusyon at sinabi nila na babalik sila at magsasagawa pa ng karagdagang pagsasaliksik. Ngunit ang tinatawag nilang karagdagang pagsasaliksik ay hindi naging hakbang para makahanap ng bagong konkretong ebidensya upang patibayin ang kanilang argumento. Sa halip, pinili nila ang isang nakakagulat na solusyon, ang direktang maghain ng aplikasyon upang baguhin ang mismong sakdal laban kay Takuya. Nakakagulat, ngunit binago ng prosekusyon ang buong paraan ng pagtukoy sa pinangyarihan ng krimen. Sa halip na igiit na naganap ang pagpatay sa kagubatan kung saan natagpuan ang katawan, gaya ng nakasaad sa orihinal na sakdal, pinalawak nila ito at sinabing maaaring naganap ang krimen sa alinmang lugar sa loob ng Tochigi at Ibaraki prefectures, pati na rin sa mga karatig na lugar. Isang napakalawak na lugar na halos mawalan na ng kabuluhang legal. Kasabay nito, pinalawak din nila ang oras ng posibilidad ng krimen. Sa halip na tukuyin ang eksaktong oras na 4 o'clock AM matapos ang pagkawala, ginawa nila itong malabong saklaw mula 2 o'clock PM ng mismong araw hanggang madaling araw kinabukasan. Isang paglawig ng 12 oras. Maliwanag na ang layunin nito ay iwasan ang muling pagtutok ng depensa sa mga kahinaan ng kaso kaugnay ng oras at lugar. Ngunit may isang malaking tanong. Hindi ba't ang dahilan kung bakit nahatulan ang akusado sa District Court trial ay dahil nakita ang kanyang sasakyan malapit sa lugar ng krimen? Kung ganoon, hindi ba't ang bagong paraan na ito ay lumalabas na parang lahat ng puting sasakyan sa loob ng dalawang prefectures ay itinuturing na kahina-hinala? At kung gayon, hindi ba't malinaw itong nagsasabing maaaring walang kasalanan ang akusado? Mas nakakagulat pa na tinanggap mismo ng hukom sa High Court ang halos pinilit na kahilingan ng prosekusyon na baguhin ang sakdal. Makalipas ng ilang taon, isang retiradong hukom ang nagbigay ng tapat na pagsusuri. Ayon sa kanya, alam ng lahat na sa paglilitis sa District Court, buong diin na iginigiit ng prosekusyon na sa kagubatan nangyari ang krimen. Kaya kung babawiin nila ito sa appeal trial, malinaw na para na rin nilang inamin na hindi ang akusado ang gumawa ng krimen. Ang komentong ito ay tumama sa pinakabuod ng usapin. Anuman ang katotohanan, ang hakbang ng prosekusyon na baguhin ang sakdal ay tahasang salungat sa sarili nilang naunang pahayag. Ngunit ang hindi inaasahan ay hindi lamang ang prosekusyon ang nagkaroon ng ganitong salungatan sa appeal trial. Noong ikatatlo ng Agosto taong 2018, matapos dinggin ng mabuti ang mga argumento ng magkabilang panig, idineklara ng Tokyo High Court na walang bisa ang hatol ng Utsunomiya District Court. Ang dahilan, ang pagbabase lamang sa kumpisal ng akusado bilang ebidensya ay lumalabag sa saligang batas ng Japan. Ngunit ang nakapagtataka, sa kabila nito, hinatulan pa rin ng hukom si Takuya at pinatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang nakakagulat na naging batayan ng hukom para ipagpatuloy ang pagkondena kay Takuya ay isang personal na liham na isinulat niya para sa kanyang ina. Sa liham na may bahid ng pagsisisi, sinabi niya, "Ito ay isang bagay na ako ang may kagagawan na nagdulot ng abala sa inyo at sa lahat. Patawad talaga." Mula sa malabong pahayag na ito, ipinaliwanag ng prosekusyon na ang tinutukoy niyang isang bagay ay ang pagpatay kay Yuki. Natural na tinutulan ito ng panig ng depensa. Ipinunto nila na ang tinutukoy ni Takuya sa liham ay ang kaso ng peking kalakal. Ang orihinal na kasong ikinaaresto niya at ng kanyang ina na walang kinalaman sa kaso ni Yuki. Makatuwiran ang paliwanag na ito dahil kung susuriin ang konteksto, natural lamang na makaramdam si Takuya ng pagkakasala lalo na't nadamay ang kanyang ina sa kaso ng peking produkto. Gayunpaman, pinili pa rin ng hukom ng Tokyo High Court na paniwala ng bersyon ng prosekusyon. Sa kanyang pahayag sa sentensya,
Ipinaliwanag ng hukom sa nakakagulat na paraan na kung hindi ang akusado ang may sala, wala nang ibang paliwanag. Binigyang diin din niya na bagamat kailangan nilang ibasura ang hatol ng district court na nakabatay lamang sa circumstantial evidence, maaari pa rin nilang ideklara na ang akusado ang may sala. Ang kontradiksyon sa pangangatwiran ng hukom ay hindi maitatanggi. Sa isang banda, kanyang itinakwil ang hatol ng district court dahil labag sa konstitusyon ang pag-asa lamang sa kumpisal. Ngunit sa kabilang banda, umasa rin siya sa isang malabong pangungusap mula sa personal na liham na sa totoo ay isa ring kumpisal na ginamit lamang para mapanatili ang hatol. Kung ang pagtutok lamang sa kumpisal ay itinuturing na labag sa konstitusyon, hindi ba't ganoon din ang pagtutok sa isang malabong pangungusap na binigyang kahulugan bilang kumpisal? Hindi ba't parehong paglabag ito sa parehong prinsipyong constitutional? Ang naging desisyon ng hukom ay halos maikumpara sa pagsalungat niya sa kanyang sariling paninindigan. Para bang sinampal niya ang kanyang sariling mukha. Ipinakita nito ang kawalan ng consistency sa paggamit ng batas at nagbukas ng seryosong tanong tungkol sa pagiging makatarungan at pagiging patas sa sistemang panghukuman. Dahil sa lantad na hindi lohikal na asal ng parehong prosekusyon at hukom, nawalan ng kredibilidad ang appeal trial at tuluyang naging isang biro sa harap ng publiko. Matapos ipahayag ang hatol, bumuhos ang matinding batikos mula sa mamamayan laban sa paraan ng paghawak sa kaso. Karamihan ay naniniwala na ang pagbabase ng hatol sa pawang circumstantial evidence lamang ay sobra na, lalo pat ang mga ebidensyang iyon ay hindi man lang nakapasa sa masusing pagsusuri. Dahil sa malinaw na kawalan ng katarungan sa proseso ng paglilitis. Nagkaroon ng mga kilos protesta sa labas ng korte at lumutang din ang iba't ibang isyong panloob. Ayon sa mga ulat ng media, natuklasan na may maliit na piraso ng tape na nakuha mula sa katawan ni Yuki at dito ay may natagpo ang dalawang DNA sample. Ang isa ay nakumpirmang mula sa examiner mismo na nagkamali sa paghawak ng ebidensya at naiwan ang kanyang DNA. Ngunit ang isa pang DNA sample ay nananatiling hindi pa nakikilala hanggang ngayon. Marami ang naniniwala na maaaring ang taong pinagmulan ng hindi kilalang DNA na ito ay ang tunay na salarin. Gayunpaman, hindi pinansin ng prosekusyon ang detaling ito. Nanindigan sila na si Takuya pa rin ang may sala at iginiit na maaaring naiwan lamang ang DNA ng isa pang examiner. Sa parehong paglilitis, nag-iwan ang prosekusyon ng impresyong handa silang gawin ang lahat kahit pa isakripisyo ang tama at makatarungan upang mahatulan lamang si Takuya. Samantala, kapansin-pansin ang tila malabong tindig ng hukom na para bang may hindi matanggihang pressure na nagbunga ng mapilit na guilty verdict. Para bang may mga taong nais agarang isara ang kasong ito upang maisakatuparan ang hindi binabanggit na layunin. At sa proseso, si Takuya, isang tahimik na tao na may limitadong kakayahan sa wikang Hapon ang napiling gawing scapegoat. Ayon pa rin sa mga ulat, bagamat walang kahit anong DNA ni Takuya ang natagpuan sa katawan ni Yuki, may isang hindi kilalang DNA sample ang lumitaw. Makalipas ang 3 taon, lumabas ang katotohanan na ang DNA na ito ay pag-aari ng isang junior investigation team leader noong panahong iyon. Dahil siya mismo ang humawak sa katawan habang nangongolekta ng ebidensya, aksidente niyang naiwan ang kanyang DNA. Ang pagkakakontamina o pagkasira ng ebidensya ay isang mabigat na pagkakamali sa investigasyon, ngunit itinuring lamang ito ng pulisya bilang maliit na pagkukulang. Mas lalo pang nakapagtataka na ang junior team leader na gumawa ng nasabing maliit na pagkakamali ay mabilis na napromote sa loob ng maikling panahon. Pagsapit ng paglilitis, hawak na niya ang mataas na posisyong Criminal Division Chief. Kaya't nananatiling palaisipan na bakit ang isang opisyal ng pulisya na malinaw na nagkaroon ng pagkukulang sa ebidensya ay hindi lamang nakaligtas sa anumang kaparusahan, kundi napaangat pa sa pwesto sa paraang kahina-hinala. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng mga hindi normal na pangyayari sa parehong paglilitis, mahirap na hindi mag-isip kung ano ang tunay na dahilan sa likod nito. Dumarami ang naniniwala na ito ay isang planadong pagtatakip kung saan may koordinasyon mula sa iba't ibang panig. Bago pa man magsimula ang paglilitis sa district court, malinaw na ang ilang media ay ginagabayan na ang opinyon ng publiko. Sa mga unang ulat, nakasulat na mahilig si Takuyang mangolekta ng anime figurines. Ngunit kalaunan, lihim itong binago at naging mahilig mangolekta ng anime figurines at iba't ibang kutsilyo. Ang dagdag na detalyeng ito ay malinaw na inilagay upang ipakita na may kinalaman si Takuya sa kaso, lalo na dahil ang biktima ay namatay sa pamamagitan ng pananaksak.
Hindi dito nagtapos ang issue. May mga artikulong ganap na imbento. Ilan sa mga ulat ay nagsabi na nang maaresto si Takuya, natagpuan daw sa kanyang computer ang malaking koleksyon ng child pornography at incest content. Sa katotohanan, wala ni isa sa mga ito ang totoo. Ang mas nakakaalarma pa, matapos paulit-ulit na mailathala ang ganitong kasinungalingan, nagbago pa ang kwento at sinabing may nakita raw na video ng pag-atake kay Yuki sa kanyang computer. Hindi nagtagal, maging ang opisyal na media ng Japan ay nakisabay na rin sa ganitong direksyon ng opinyon. Dahil sa ganitong walang basehang paninira, umabot ito sa puntong mismong prosekusyon ang napilitang magbigay ng paliwanag sa district court trial. Ang katotohanan, kung totoong may matibay silang ebidensya gaya ng sinasabing video, dapat ay matagal na nila itong naisumite sa hukom. Kaya't lumitaw ang tanong na bakit parang mula pa sa media nag-umpisa ang mga ulat na ito. Matapos siyang ideklara na guilty sa ikalawang pagkakataon, tumanggi pa rin si Takuya na tanggapin ang hatol at ipinagpatuloy ang kanyang apela. Isang linggo matapos ang desisyon sa appeal trial noong ika-9 ng Agosto ng 2018, binigyan niya ng otoridad ang Japan Innocence Project para tulungan siyang linisin ang kanyang pangalan. Mabilis na nakakuha ng atensyon ang kaso sa Japan at Taiwan kung saan marami ang umaasa para sa makatarungang hatol. Ngunit noong Marso ng taong 2020, tinanggihan ng Supreme Court of Japan ang apela ni Takuya at pinanatili ang hatol na guilty. Mananatili siya sa habang buhay na pagkakakulong. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa maraming tao. Sa isang press conference noong Marso ng 2020, parehong idiniklara ni Takuya at ng kanyang abogado na ito ay isang kasong walang direktang ebidensya pero nagbunga pa rin ng guilty verdict. Isang bagay na hindi nila matanggap. Ang kasong ito ay nag-iwan ng maraming tanong tungkol sa investigasyon, sa paglilitis at sa hustisyang dapat sanay pantay at patas para sa lahat. Guilty man o inosente, isang bagay ang malinaw. Kapag ang hatol ay walang matibay na ebidensya, palaging may alinlangan. Hindi lang sa kaso, kundi maging sa sistemang inaasahan ng publiko na magbibigay ng katarungan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa iba pang true crime stories na ihahatid sa kalmado at investigative na paraan. Maraming salamat muli sa panonood at hanggang sa muli. Maging mapanuri, manatiling maingat at patuloy na hanapin ang katotohanan.